liwat mga kabyanan, good evening no. Kag medyo na utod kita sang nagligad kay medyo nagkulang ang aton nga wala gyud mo no. Na utod ang aton nga battery no. Na dulaan kita sa battery pero subong ari balik kita sa aton programa mga kabutigan ni Plaridel Nava Part 2 subong November 16 no. So padayuno naton ang kainang gin-discuss naton sa Part 1 no. Kundiin nga ginambal naton nga parte sa binutig ni Plaridel Nava nga ginambal ya nga ang case ko ang may kaakso kuno kami ni Jeffrey Celis nga cyber libel nga gipasakaan ko kag nangayo ako para ma-dismiss kay Jeffrey Celis. Nangayo ako kay Jeffrey Celis sang 200,000. Galing ko no wala naghatag si Jeffrey Celis nga huthutan ko siya kuno tani. Amo na nga wala ko na lang kuno na dayon ang dismissal no. Inatanan kabutigan naman ni Plaridel Nava. As I have said, ang abogado ni Attorney Jeffrey Celis si Attorney Mark Piad kag si Attorney Mark Piad gipagani nag-offer sa akon kung gusto ko nga may monetary consideration. Pero ako mismo naghambal kay Attorney Mark Piad nga I do not need no. Wala na ko, I am not asking for any monetary consideration. All I ask kung gusto ni Jeffrey Celis nga mga ariglo na is for him to make a public apology 3 consecutive weeks no, every week, once a week nga para nga sa radyo man no. Ang unang choice ko tani sa Aksyon Radio kay dira naginhambal si Jeffrey Celis ang mga libelous remarks siya kontra sa akon. Pero sang uliin naghambal si Attorney Mark Piad nga si Jeffrey Celis kuno do hindi mayong relasyon niya sa Aksyon Radio kaya nga nagapangayo siya nga kung pwede dira na lang sa RMN. Nagsugot man ako. So after that nag-apologize si Jeffrey Celis. I manifested sa court nga having apologized for 3 consecutive weeks, ginapasinsya ko na and I'm amenable for the provisional dismissal of that case. Wala monetary consideration. I did not ask a single centavo from Jeffrey Celis, nor Jeffrey Celis has given me any amount for the settlement. Si Plaridel Nava lang ya ang nagapagwa nga nagabinutig manghimo istorya nga kuno nangayo pa ko kay daw kilkilan ko pa kuno si Jeffrey Celis sang 200,000 para nga maariglo. Pero wala kuno nagatag si Jeffrey Celis, amo na nga wala na ariglo. Now, I am showing to you kung gusto nyo, kung sino sa mo nagapanugid matuod, pamangkutan nyo si Mark Piad nga abogado ni Jeffrey Celis kung nangayo ako any amount, 200,000 or any single centavo. Kay mahambal gid si Attorney Mark Piad nga wala, I did not ask for it and no amount was ever given to me. Or you can ask directly sa mga kilala ni Jeffrey Celis kung nagpangayo ako sa iya sang 200,000 for settlement of his case or naghatag siya sa akon bisan 5 sentimos. Now, ari ang order sing korte nga ipakita ko sa inyo. Ari ang order sing korte sa branch 23 no. Ang una nga order sing korte suno galing sanggin ariglo namon nga public apology lang dated July 31, 2024. Aring order sa kay Judge Contreras, Emerald R. Requina Contreras, presiding judge, branch 23. Siling niya, in today's hearing, Prosecutor Maria Teresa Guadalupe appeared for the prosecution. Attorney Sophie Joyce Lehetape as private prosecutor, amo ning akon nga abogado, kag ang private complainant. Ang counsel niya manifested possibility of shortening the proceedings to give time transferred to September 25. Nagmanifest ako after we agreed nga mag-apologize. Siling ko, undersigned private prosecutor, si Attorney Sophie nga abogado ko, was able to relay the private complainant the recordings of public apology made by the accused at Jeffrey Celis. RMN, August 10, 2024, August 17, 2024, and August 24, 2024. Tungod sina, pwede na ma-dismiss. And because of that manifestation, wala sing amount nga involved, ba?
nag-order ang korte. Slingsing korte, considering that without testimony of private prosecutor, prosecution, ari na ang provisional dismissal nga video conference, kag-appear man si Jeffrey Frelis, because of the apology, siling niya, let this case be provisionally dismissed. Signed, Judge Emerald R. Requina Contreras. So, kita nyo naman, nga gin-dismiss ang korte without any consideration monetary. Si Plaridel na ba nag-imbento istorya nga may 200,000 kuno ako nga ginpangayo. Now, initanan imbento sa ako ni Plaridel Nava tungod nga nag-akig sa sakon kay ginreklamo ko naman ining project kaya di sa Mandurriao. Iyaya personal permi mabinutig lang siya. Sang nagligad nga Sabado. Binutig naman siya, pagwain naman to, liyo ganing picture na sang babae na blang ginhambal ya ko, no? Nga nanay ni tupi ko. Ha? Insister naman siya nga interview ya ining babae nga ni, nga kuno, nanay ni tupi ko. Nga nahidlaw, gid siya kuno kay tupi ko, may mga bilin-bilin pa siya kay tupi ko. Nagaagwa kita, wala. Ha? Araw mo nang gagwa, mo nang nanay ako no, ni tupi ko. Ti ang edad niya sina, mga 38 hasta 40 anyos. Si tupi ko 33. Ang buot si Lingon Paul, nga pagbusong niya kay tupi ko pagbata, 7 pa lang siya katuig. O 5 pa lang siya katuig. Kita mong binutig ni Plaridel Nava, he can afford, he has that gall, no, nga maghimo sang istorya. Nga butangan niya sing babae, kag patabunan niyang guya, nga kuno abi daw may face mask para hindi makilala. Hambalon niya nga taga Negros. Pero nakilala ning babae nga taga Buntatala. Abot kang pilang hinatag, yes ni siguro 5 malang kalibo ni 3 kalibo. Ang inugbakal niya sudan sing kabataan niya, ginatag niya pa di sa babae muna sa karesponsabling klase kamay. Ha? Para nga maghambal ning babae sang binutig nga kuno abi siya ang iloy ni tupi ko. Gin-challenge pa ako si Nini Plaridel Nava for, ano nga na? DNA test. Ginbaton kong challenge siya. Ginhulat ko kung diin nga DNA test kay dalon makadto si tupi, kag dalon niya maning babae nga ni, nga nag-claim, nga nanay siya kuno ni tupi ko. Ay nagligad lang 3 kasimana, mga 1 na kabulan, hasta subong, wala mangyapon gindala ni Plaridel Nava nga mapa-DNA ining babae kag si tupi ko. Nga naga-claim nga nanay bata ya kuno si tupi ko. Kag nahidlaw gid siya kuno. Ano hidlaw kay mo ya kay tupi ko? Kung ikadtuan mo to, nikadto kay mo na kay Plaridel Nava? Nasalaan pa karon nga nahidlaw kaya kay Plaridel Nava? Kadto ka to sa Oyster Point Carwas dira sa Ibawan Norte. Iyan na ni tupi. Kadto ka to, kaya to si tupi. Haksa to, kung gusto mo, kay bata mo mansling mo. Ha? Kadto ka to, nga ang hambalya, gagin kidnap ko lang kuno si tupi sa iya. 30 years ago. Bago lang siya nagreklamo. Wala man siya may ginsugidan nga pulis. Why man siya may ginreportan nga kapitan. Why man siya may ginreportan nga mayor. Why man siya nagreport DSWD. Nga ginkidnap ko malang kuno si tupi sa iya kay bata ya kuno. Ha? Ang ginsugidan niya lang ya si Plaridel Nava. Ang reklamo ya sa programa ni Plaridel Nava, kag pagkatapos siya reklamo, dayon niya man puli. Why man siya may ginreportan nga DSWD? Why man siya nagkadto sa piskaliya? Why man siya nagkadto sa pulis? Why man siya nagkadto sa women's desk? Why man siya may ginreportan si Plaridel Nava lang? Kay para nga pakahuyaan lang ako, pakahuyaan lang pati kabataan ko, pati asawa ko. Amo na katunto si Plaridel Nava. Sabiha mo na, inimo yan na kay Jerry Triñas. Nga kuno si Jerry Triñas may kabit nga si Snow. Nga may bata kuno to si Mayor Jerry Triñas kay Snow. Ginimo yan na sa kay Vice Mayor Ganson. Nga ginambalya nga may mga kabit kuno si Vice Mayor Ganson nga may mga kabataan man. Ginimo yan man na kay Jam Baronda. Ginimo yan na kay Labla Baronda nag-intro interview man.
Amo niya kabastos si Plaridel Nava. Gusto yan is niya mga moralidad ang ipang istoryahan niya. Pero wala yagin tulok ang kaugalingon niya. Nga 24/7, ara ang imoralidad sa sulod mismo sang panimalay niya. The highest form of immorality is happening 24/7 right in the house where Plaridel Nava lives. Hindi ko na napag-elaborate. Kung ako may asawa, may kirida ako, that's immoral. Kung ang babae may bana, may kirido, nga soltero, that is immoral. Pero ang grabe nga ay moralidad. Kung babae ka, nga may bana ka kagkasado ka, kag lalaki ka nga may asawa ka kagkasado ka man, kag magupod ka mo nga duha bilang mag-asawa, kag magbata pa ka mo, that is the highest form of immorality. Di pero kay Plaridel Nava, siya lang yung matarong. Sagiya ka bastos ang iban nga tao, kag mag-imbento lang siya sang istorya. Ini kung isa daw mapasinsya ko man ni si Plaridel Nava, tungod na ni siguro sang kainit niya sa akon. Tungod nga ginreklamo ko naman ni ang iya nga obra nga makuha lang siya ni sang 8 million, kay tungod sang kapigaduhon niya na. Tindi kung siguro, kaplamunggo sa singkotangan niya. May utang siya nga proprietaryo di sa Mandurriao 300,000 pol. May isa ka proprietaryo 500,000. Ang utang niya sa akon 100,000 wayagin baydan. Hasta subong ginadeny niya. Ang pick up sang amigo niya, prinda niya. No porkloso na kapinansing. Ang van sing amigo niya nga isa, prinda yaman. Ang iya na nga salakyan, prindado man. Pinansing naman. Dobulutungo naman. Katigulang na siya, kagi na sa konsehal, 53 anyos na subong wala sa balay niya. Problema. Amo nang ambal kung isa to sa Mandurriao, Markila, ara sa Kabukbukan, Markila, sa to naman siya sa Haro, Markila, sa Lapos naman, Markila. Ang balay na sa Lapos yan ni tatay yan. Ang duta na nga ni, wala pa natitulo sa iya. Tiyan mo nang inatawag ko siya, Paul, ngang balaya may ruida. Kaya kung isa, kung diin-diin nga sa ilo, nagatalang-talang na nasa kung isa. Pero pasugidon mo saya daw, hikaya niya pa ko. Now, ginambal yan niyo, ning babae ni Sagi ni kiliwat-liwat. Ginangkat ko na ni siya nga DNA sa subong ni sa magbato. Dason may ara naman siyang issue. Ngambal niya naman ko no, ginabaligya ko asunto ko. May gin-interview naman siya. May pagwa ito ganing slipuno yung interview. Ginpicturan ko ni. Be. May interview naman siya nga kuno si Mrs. Galio nga kliyente ko. Nagareklamo kuno sa akon kay ginbaldog ko lang. Wala ko kuno ginbaligya kong asunto ya. Wala gin kuya kliyente nga Mrs. Galio. Ginmangkot kong sekretarya ko, may kliyente kita tagimaras nga si Galio. Niya wala, sir. Lingko kage kita nga kliyente kuno nga kontra namon, isa ka appliance center sa Gimaras. Why kuya kontra nga appliance center? Why man kuya kliyente nga Mrs. Galio? Ginbutang niya lang nada nga Mrs. Galio, hindi man siya magbutang kung sinong first name. Amo na ka-serious ang charge mo, hindi ka mamangkot. Paul, kung sinong first name. Why kay tsura ibutang da? Diba? Nagambal man tong interview, nga outro man to binaydan niya, pa English pa. Ha? Nga dapat kuno sa akon i-disbar, ligid ka mo, dapat kuno i-disbar. Siya gani, yung naging tunto ko na siya, kuno, siya gani nag-disbar sa akon. Dapat, Mrs. Galio, ako ang failan mo disbarment, kay gintunto te ka, di ba? Go ahead. Kag magpakilala ka, kag kuntani, ginambal mo, kung kliyente te ka, kung ano ngalan mo. Kay kung matuod, ano pang ginatago mo? Kung ikaw matuod kliyente ko, pagambal Galio, makilala te ikaw. Galing, hindi mo pag-isugid, wala mo man gin-post ni Nava, ang imo first name. Kay pangitaon tagin ikaw, kundiin ka, kundiin nga barangay. Now, ari pagin pamangkot ko kay Plaridel Nava. Ano ni nga case number kung may hawid sila? Ang ginabugaduhan ko kay Mrs. Galio.
Ano nga case, hindi nga may isa ka asunto. Case number, sigurado ko nga may hawid na sila. Or any pleading, diin nga court sa Gimaras. Kag kung ano nga case number, para nga mangita ako to sang certification. Kung may case number, ginban nga amo ina, kag kung ako ang abogado. Amo ni kaimbinton ni Plaridel Nava nga sugilanon. Ngo kita mo, teleponon lang din ay tsura ginbutang yaw. Telepono na lang yaw, drawing na lang sa telepono. Para nga kung nabi may gin-interview siya, may ginareklamo, nangambal man ang gina-interview ya, nga dapat kuno sa akon madisbar. Ay, dapat gali madisbar, gintunto na ikaw, tani, ginfailan mo ko disbarment. Wala kuya kliyente nga nakaagi file sa akon disbarment. Si Plaridel Nabaya, kaduha madisbar, hindi ni sa subong abogado, nag-file siya kliyente pa. Now, amo ning ginasaysay ko sa inyo, ang programa ko, mga kabutigan ni Plaridel Nava. Kay hindi ko na ni sa tani pagsapakon, kay ang iya ni subong ni Plaridel, suicidal na ning iya nga stage sa pangabuhi. Galing basi, kung hindi ko ni siya pag ihambal diri sa Facebook, kay naghambal siya sa radyo, sa Action Radio, naghambal man siya sa Facebook, basi magpati ang tao. That's why nga ginahambal ko ni. Hindi na ko ni tani magsapak sa iya, kay ako doon hadlok na ko sa iya, kay suicidal na ni. Balo ka nga na, anytime this person, Plaridel Nava, will commit suicide. Ara na istorya ko ang isa ko kakilala nga psychiatrist po. Hindi ni imposible, kag hindi kita dapat makibot. Kung one of these days, mabatian talang nga si Plaridel Nava nag-suicide. Because of the surrounding circumstances. Nga. Wala na siya pangita. Why na sa sweldo kay hindi na sa konsihal? Problema finansya. Wala naman siyang pangontrata kay why na may mapahulam lisensya sa iya. Kay paisog-isugan niya lang. Baldog man ang mga proyekto niya. Number 3, wala naman may manegosyar sa iya kung ano nga ng business. Tungod na hadlok man sa iya. Kay magtransaksyon ka mo, kung mamintaha siya, kag i-check mo siya. Paisog-isugan niya lang ka. Why naman ni may mapautang sa iya? Tungod nga mga utang niya, gaplamunggo la sa singkautangan niya, sa subong asakon nga ni misak bayad. Why nagid future sa pagkatawo ni Plaridel Nava? Ang kabataan niya ni magagmay pa. Ano na lang sining buwas damlag? Wala ni sila iridaron kay Plaridel Nava. Except maybe batasan. Amo ng kaluluoy sing kabataan. Why man siya duta? Why man siya balay nga iya? Why man siya retirement na? We has no source of income. So at this stage, gagmay kabataan mo, plamunggo kasing kautangan mo, ang iya naging lang subong nga source of income, inang radyo niya, sa Action Radio, black time nga ginatagaan siya bati ko sang politiko. While hindi ko man confirm ang bati ko, ang isa ka politiko nga na among nagabayad sang black time niya nga ginasukot sang Action Radio. Kag ginatagaan si Plaridel Nava sang allowance nga 60,000 monthly. Dira daw 50 or 60,000 monthly. Magkapot lang sang black time nga programa yan ng timbangan sang kautangan kada Sabado. Nangambas lati sino na ang attorney Kertena nga politiko. Wala gid ko hindi makukambal sa inyo kung sino ina. Kay why man ako pruiba. Wala man ako kapamati sang kontrata nila. Pero nagapati ako according only to my common sense. Ang mahambal ko, ma-identify nyo kung sino nga politiko ang naga-finance kay Plaridel Nava, ang nagabayad sang iya nga black time sa Action Radio, kag ang nagahatag sa iya monthly allowance from 50 to 60,000 a month.
mabalaan nyo na, kag ma-determine nyo, amo ni nga paagi. Kung sinong ginadayaw nga politiko sa iya nga programa, amo nang nagatag siya kwarta. Alang-alang na magdayaw sa wala gatag siya kwarta. Alang-alang na nga ang nagahatag siya kwarta, hindi iya pagdayawon nga dayawon. Hindi na ko magambal sa inyo kung sino na, kaya ko, why man ako sang first-hand information. Pero mabalaan nyo kung sinong naga-finance kay Plaridel Nava sa binastos niya nga programa, timbangan sang kautangan sa Aksyon Radio. Mabalaan nyo na kung sino ang ginadayaw nga politiko sa iya nga programa. O kon ginaatake niya ang kontra sang politiko nga naga-finance iya. Dira nyo man mabalaan. Kay nga diin makuha si Plaridel Nava, pamangkot sang iban. Diin makuha si Plaridel Nava sang ginabayad niya sa Black Time program niya sa Aksyon Radio. Why man siya pangita? Di naman siya konsihal sa syudad, why man siya sweldo? Why man siya negosyo bisan tiyanggi, bisan baligya ka fishballs, bisan baligya ka maniwala? Why man siya, di man siya kapanabang kay disbarred man siya? Why man siya real estate nga ginapangarkilahan nga mga balay o kung apartment nga ginaparkilahan niya? Kay siya gani mismo nagapangarkilaman nga nagapangarkila kung isa, di pa siya kabayad gani sing monthly rental niya, ginapaisog-isugan niya lang ang iyang landlord. Di din makuha bisi Plaridel Nava. Wala man siya negosyo. Di naman siya kapangontrata kay wala naman may mapahulam sa lisensya sa iya. Kay hindi naman matapos ang mga kontrata niya. Subong ang ginainita niyang 8 million naman itong retention sang Mandurriao Public Market, gina-question ko man subong. I do not know kung niririsguhan na sang District Engineer's Office nga i-release sa iya bisan illegal, kay ti makinitanay kami sa opisina sang Ombudsman. Sakripisyo ang pumuluyo sa Mandurriao. So wala man siya saligan nga makabulig sa iya nga utod niya. Wala man siya saligan nga makabulig sa iya nga malapit nga pamilya yang nga mga pakaisa. Kaya mga pakaisaya kontra man siya sang tanan. Isa lang gid Paul ang pabor siya nga pakaisaya sa lagudon pa. Ang malapit siyang pakaisaya, sa lagudon pa. Hindi nakabulig sa iya. Pasagod mo lang ganito sa sawaya. So, ang pamangkot diin nagakuha si Plaridel Nava sang inugbayad niya sa Aksyon Radio kag inapangabuhi niya. Mayo tani, Paul, kung ang iya programa may advertisement nga mga commercial black. Toothpaste, subdivision, manginasal, ice cream, Jollibee, di ba? Siling mo may kita siya. Pero wala eh. Politika lang ang politika, dayaw lang ang dayaw sa politiko. So din mahalin ang kwarta. Halin mismo sa politiko. Nagapalampingasa na lang ni saya sa politiko. Ang pangabuhian niya niya sa politiko na lang. Dira na gid lang. Now, ginahingapos kita sa aton transcription sa ginapanghambal ya sa Aksyon Radio kay file ko ni sa KBP. Kung makuha ko ning accreditation niya, lisensya ya sa KBP, Paul, hindi na hindi siya kahambal sa Aksyon Radio. Why na ni mababaton nga radyo siya? Kung wala na, pati ang allowance siya ni siya Black Time program, dula ni. Kung madula, why naging kulob naging ang kaldero ni Plaridel Nava? Why naging siya palangitanan? So, amo ning ginahambal ko, Paul, nga nakaistorya ako sang isa ka psychiatrist. Nga ang stage subong ni Plaridel Nava, halalungan, muna subong galong gid ko, kay basa idalasaya ko. Because suicidal stage na ni. Manumdum na ni siya nung pangpulos siya sa pangabuhi. Ang problema niya nga ginalukdo, grabe. Tulokon niyang partner niya,
Anong futuro sing partner niya sa iya? There is no future. Anong futuro sa kabataan niya nga mga magagmay pa sa iya? Wala. Ano ang twidin makuha sing tuition daw dason nga tuig? Padayon pa eskwela? Wala. Kung buyaan na niya sing isa ka politiko, zero. Wala man siya ipairidar. Wala man siya duta. Why man siya balay. Why get no asset at all. Amo niyang problema ni Plaridel Nava nga hambal sing psychiatrist ko nga kilala, Paul. Suicidal, ganiling niya halong ka. Kay basi sa kainit niya sa imo, anti sa mag-suicide, dala saon niya ikaw. Kag ang masubo sini, Paul, kay naghambal pagid ang psychiatrist. Linya, makaluluoy pagid na ang upod niya sa ilabalay. Kay siling niya basi, iupdon niya na sa iya nga plano nga mag-suicide. Kung may upod just da sa sulod balaya, ang mga tao sa mismo sa sulod balay niya. Suicidal stage na niya ang kay Plaridel Nava. That's why ako nagahalong man ako, kay basi pati ako bla, idalagin niya. Na. But, di ako, Paul, pangayo man ako bulig sa otoridad. Kag nagalipay man kita, nga ginabuligan man kita sa otoridad. Kag ako mismo nagapreparar man. Wala man kita ya plano nga mag-una sa kay Plaridel Nava. Kung may mag-una ni sa amon, siya ning mauna. I will not make the first move. I will only assure myself that he cannot make another move. Mula nagsakon. So, muni subong ang problema ni Plaridel Nava, kaya imbinto lang siya nga imbinto sang sugilanon. Nga hindi niya masustener. Imbinto siya sang nanay, nga nanay ko nun itupi ko, ma-DNA siya, anay batuan siya, hindi naman siya, why naman yung kalabot nanay. Ang nanay ang ginambal, ang 38, 40 anyos, si tupi ko 33. Nahidlaw ko nun, di dala to kay tupi. Basta subong wala to nagkanto. Wala man nag-report DSWD, why nag-report sang pulis, kay ginkidnap ko, ang bata ya, ay nag-report siya kay Plaridel Nava, true man, wala man, hindi gani ka, balo mag-manage yung kuglingon niya. Now, initanan, ginahambal ko lang. Kay tungod basi magpati ka mo sang mga binutig ni Plaridel Nava. Subong, ginahambal yan, nga ginabaligya ko kuno asunto ko. Ina naman o si Mrs. Mrs. Galio. Ha? Telepono na lang ginapakita yan. Amo ni style yan, mauro interview. Ha? Amo na ang mga style yan. So, una, dumduman ko, butangan niya pa, buhatan niya pa ni sang eleksyon. Buhatan niya pa ni comics mo, si Mayor Jerry Triñas. Buhatan niya pa comics si Vice Mayor Rodolfo Jeffrey Ganson. Amo ni katunto si Plaridel Nava. Bastos niya. Bastos. Balan mo nga nagbastos ni siya. Kay pagkatawo niya palang sini, paghimo sini siya, kabastusan na nga daan. Binastos na yung sirkumstansya sang pagkatawo ang ginhalinan ni Plaridel Nava. Amo ni siya kabastos. Gani ginapakita ko man subong. Ang pamangkot ko bla siya, hasta subong din ko ning picture ito, atong may question mark na Paul. Na. Gusto ko na nga malantaw. Oh. Ang question mark ni Bla, hasta subong na pangita ko na kung picture ni nanay niya, kaya sa subong wala gid ako kakita. Plaridel, ako na nga mga picture gina-post mo da. I-post mo abi picture ni nanay mo. Kay gusto ko gid mabalaan kung sino si nanay mo. Gambal ka nga ang lain ang nanay ni Tupi. Amo nang babae na. Nami ka pa ba? Ay, nanay mo abi da pakita interview ha. Pakita labi sa ako ng picture ni nanay mo kung sino na. Sagi ka pangusisa, nga pangusisa. May mga i-post ka da nga mga birth certificate, may mga dokumento ka nga i-post. Imo ya picture ni nanay mo, ay kagani sa Facebook account mo. Ha? Dahambal pa siya, why isas na uya, sinisi kwartay na? Ikaw yung ginakuya mo gani si nanay. Hasta subong wala o question mark. Number 2.
Ginapamangkot ikaw. Sagi mo ka post ng mga dokumento nga hambal mo mga birth certificate sang kabataan ko. Imo i-post ang birth certificate sang duha mo nga ning kabataan. Lantaw ta. Para mabalaan ta kung sino ang nanay kag tatay sa birth certificate sang duha mo kabataan. I challenge you, Plaridel Nava. You post the birth certificates of your 2 daughters para mabalaan ta kung sino ang nanay kag ang tatay nga ara sa birth certificate sang duha mo nga sini nga kabataan. Di ba matarong kagid? Insakto kagid. I-post mo. I-post mo sa imo Facebook account para makita ko kung sino ang nanay kag ang tatay sang duha mo nga ni nga kabataan. Mga kabiyanan, alas 10:40 ng bilin. May mga talakayon pa ko ditani sa inyo partini sa kay Plaridel Nava. Pero magabalik kilang kita sa madason nga Domingo. Nagapasalamat kita, hindi na ko maghambal sini kay ginhambal ko ginigin promisa ko sa iya Paul nga sa psychiatrist ni. Nga hindi ko lang siya pag-i-greet o kon pasalamatan sang chimpo yang nga ginhatag sa akon nga ang iya nga konklusyon kag iya nga opinion nga si Plaridel Nava might now be in the suicidal stage kag delikado na ni si Plaridel Nava. So, mga kabyanan, di na kita magdugay diri sa atong programa. Liwat, mayong gabi sa inyo tanan. Magabadlik kita sa madason nga Domingo sa atong programa Mga Kabutigan ni Plaridel Nava. Ining inyo abyan si Attorney Dan Cartagena nagasiling. Salamat sa inyo pagpamati. Mayong gabi sa inyo nga tanan. See you until Sunday.